Ayan mga Diaz, meron ditong XR200 na dinala dito sa atin. Ito daw ay bagong overhaul. Hindi natin alam kung top overhaul or overhaul. Basta yun yung sabi ng may-ari kanina. So dito dinala sa atin na hindi na umanda. So bago daw ang battery. At dito mga Diaz, putol yung kanyang mga wires sa kanyang stator. I-check natin mamaya bago natin yan idugtong hinangan. At paandarin natin itong kanyang motor. At i-check natin kung okay yung kanyang charging system mamaya. So dito mga Diaz, itong kanyang stator, i-check natin, buksan natin ito. At tanggalin natin yung tangke. Ayan. Paandarin natin itong kanyang XR200. So ito mga Diaz, tanggalin muna natin yung kanyang stator. Ayan, natanggal na natin yung tangke at yung kanyang upuan. So ayan yung kanyang tangke at yung kanyang upuan. So dito mga Diaz, palitan sana daw ng harness wire. Pero dito hindi lang natin papalitan kasi okay pa naman yung kanyang sa harness wire. So ang problema lang nito mga Diaz, yung dito. Ayan. So dito i-check ko ito kung okay pa yung kanyang stator. Kung okay siya, hinangan lang natin yung mga wires na putol. So buksan muna natin ito. Titingnan natin. So i-check natin mamaya yung mga linya niya. So buksan muna natin. Ayan, nabuksan na natin. So dito mga Diaz, so maraming gasket yung nalagay nila. So dito nakita natin okay pa naman yung kanyang stator. So iwan ko kung bakit nila pinutol ito. Siguro sa pag-troubleshoot nila, hindi nila mapaandar ang motor. So dito mga Diaz, naka 3 phase po ang XR200. So 3 phase, tatlo yung kanyang sa charging. Ito yung kanyang pulser at yung ground. Yung blue na may lining na yellow at green. So dito naka 3 phase. So ihinangan lang natin ito. So ito na mga Diaz, nahinangan na natin yung kanyang naputol na wire. Binalutan natin ng stickable tube at electrical tape. So ibalik na natin ito sa kanyang makina. So dito pala mga Diaz, na-convert na nila sa Rusin na regulator. So i-check natin maya kung okay yung kanyang charging. So ibalik na natin. Ito na mga Diaz, nabalik na natin. At yung sa kanyang neutral light, kinugtungan natin ng wires. Titingnan natin kung iilaw yung ating neutral light. So ayan, di siya umilaw. So ibig sabihin ito mga Diaz, merong problema dito. Dito sa kanyang starter, check natin mamaya yung kanyang fuse. So ayan, merong another fuse pa dyan. So check muna natin yung kanyang battery kung goods. So ayan, okay naman yung kanyang battery. So tingnan natin yung kanyang linya dito. Ayan, papuntang starter. Ayan, goods. So dito mga Diaz, try nating ipakita ko sa inyo na sigurado yung fuse niya dito putol. Pero dito sa ginawa natin, pinakita ko lang sa inyo. Dapat kasi pag on natin ng susian, dapat sa pag-push button natin, iilaw itong ating test light. So dito hindi sumilaw dahil doon sa hindi umilaw yung kanyang neutral light. So dito sa kill switch, okay pa naman yung kanyang kill switch. So dito kasi mga Diaz, dapat ilaw itong ating test light. So dahil hindi umilaw yung ating neutral light, so i-check natin dito sa kanyang fuse. Tingnan natin kung putol o hindi. Pero dito mga Diaz, nadimo ko lang sa inyo. Pero sa akin, sigurado alam ko na ito, putol itong kanyang fuse. Dahil hindi umilaw yung neutral light. Ayan yung sa linya ng battery. So dapat ito mga Diaz sa fuse, ayan, sa isang paa niya, umilaw. Dapat pagdating dito sa kabila, dapat iilaw ito. Tingnan natin. Ayan, hindi siya umilaw. So ibig sabihin, putol itong kanyang fuse. At dito mga Diaz, huwag kayong maglagay ng 15 amperes. Dapat nasa 20 to 25. Kasi kapag 15, madali lang niyang maputol ang inyong fuse. Ayan. So dito, tanggalin natin yung fuse, tingnan natin. Sigurado putol ito. Ayan. I-focus natin.
So matagal mag-focus yung ating cellphone. Ayan, kung nakikita nyo dito, ayan, putol yung kanyang fuse. So wag kayong maglagay ng 15, dapat nasa 20 o 25 amps. So check natin mamaya yung kanyang regulator kung okay yung kanyang charging. So lagyan na natin ng fuse. Okay mga ideas, ito na yung ating bagong fuse. So 25 amps yung ating lagay natin. So bakit ko ito ang ilagay natin? Kasi dito yung main nya. So meron pa sa mga another fuse. So dapat dito nasa 25 kasi malakas yung sa charging ng XR200. So check natin ulit dito sa kanyang linya ng battery. So dito sa fuse, isang paa niya, ayan, goods. Pagdating sa kabila, ayan, goods na. So umilaw na yung dito sa pakuntang regulator at susian. Ayan. So may tendency mga ideas hindi mag-charge sa inyong battery kapag putol ang fuse. Ayan. So diyan yung cut off niya sa fuse papuntang battery. So yan, yung mga wires niya, ayan, yung red na may lining na white at red papuntang regulator at papuntang susian. Ito yung dalawa na to, trigger. Ayan. So ibalik na natin yung takip niya at itry na natin mamaya kung ilaw na. So ito yung may ilaw, yung positive line. So ibalik na natin at itatry na natin kung ilaw na siya. Try muna natin. So ayan mga ideas, umilaw na siya. So ganun lang kapag hindi mag-start ang XR200. Kailangan pailaw nyo yung neutral light. So yan, kapag ipo-start natin, meron na. So mapapaandar na natin ito mamaya. So yun pala yung dahilan, putol yung kanyang fuse at hindi nila makita siguro kung paano siya i-troubleshoot. So ganito lang mga ideas, mag-troubleshoot. So napailaw na natin yung neutral light. Ayan. So skill switch niya, okay naman. At dito mga ideas, titignan natin mamaya kung meron na siyang kuryenteng lalabas sa kanyang high tension wire, sa kanyang spark plug. Ayan, ibalik na natin yung takip niya dyan sa kanyang starting. Titingnan natin dito mga ideas kung meron na siyang kuryenteng lalabas dito sa kanyang spark plug. Kasi pag wala, ito troubleshoot naman natin siya kung bakit wala siyang kuryente. Pero pag meron na, paandarin na natin ito. Ito yung kanyang kill switch. So po-start natin, tingnan natin kung merong kuryente. So yan mga ideas, goods, meron na siyang kuryente at mapaandar na natin itong kanyang motor. So balik natin mamaya yung tangke at para masupplyan ng gasolina. Off natin at try na nating paandarin ito. Balik natin yung spark plug. Ayan, try na natin itong pandarin. Tingnan natin kung andar na siya. So on natin yun dito sa kanyang tangke. So yan, na-fix na natin yung sa kanyang fuse, napalitan natin. So try na natin itong pandarin. Lagay muna natin yung ating cellphone. Pagpasensyahan yung mga ideas, nasa ilalim yung cellphone natin kasi wala tayong tagawak. Lagay muna natin dito at try nating pandarin. Ayan, umandar na siya. So i-check natin yung regulator niya mamaya kung okay siyang kumarga. Check natin sa multimeter. Okay daw na ba? Tama talaw. Ayan mga diyas, kung makikita natin dito, hindi na siya umabot ng 13 to 14 volts. So ibig sabihin yan mga diyas, meron ng diferensya ito kanyang regulator. So dito mga diyas, mas maganda sana kung naka 3 phase na regulator na match dito sa XR200. So pwede naman gamitin yung mga 2 phase lang na regulator.
full wave regulator, pero may tendency mga ideas, may na siyang kumarga. At dito kasi sa XR200 naka 3 piece, so dapat naka 3 piece din yung kanyang regulator. So pwede naman gamitin ito, pero hindi sa tatagal mga ideas, madali lang siyang masira. At dito i-try natin tanggalin yung kanyang terminal ng battery sa positive. Kapag mamatay ito mga ideas, ibig sabihin totally sira yung kanyang regulator. Pag hindi, pwede pang gamitin ang regulator. So try natin tanggalin ito. Ayan, hindi siya namatay, ibig sabihin mga ideas, pwede pang gamitin itong regulator, pero hindi siya totally malakas na kumarga dito sa battery. So yun yung kanyang voltahe kanina. So sasabihin ko lang may-ari na palitan ito kanyang regulator. Ibalik natin yung naka 3 piece na regulator. So wala pang stock dito sa shop, so palitan na ito sa sunod. So may na itong kumarga at hindi sa umabot ng 13 to 14 volts. Pag ganitong regulator ang ikabit nyo mga ideas, yung isang yellow wire hindi nyo na ikakabit, yung dalawa lang. Ayan, so dito sa kanyang papuntang stator. So yan, napalitan lang ito, sasabihin lang may-ari. Mga ideas, hanggang dito lang ating video. So i-update ko kayo pag papalitan na natin yung kanyang regulator. So pinagana na natin yung kanyang mga signal lights. Ayan, hanggang dito lang. Peace out.